Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Dapat aniyang isipin ang pagkakaisa at ang collective efforts na tulungang mapaunlad ang bansa sa halip na magbangayan sa politika. Ito ang panawagan ni Chavit Singson sa mga political leaders na isang tabi itong mga hindi pagkakaunawaan at magtulungan na lamang upang mas mapalakas pa ang ekonomiya ng ating bansa. Bilang isang veteranong public servant nga, ay naibahagi nito ang kanyang dedikasyon sa pagtulong kagaya na lamang ng ginawa niya sa kanyang probinsya kung saan mula sa isa sa pinakamahirap anyang probinsya sa bansa ay naging panglima sa pinakamayamang probinsya. Una rito ay sinabi ng isa sa kanyang adhikain ay gaya na lamang nga nitong modernisasyon ng mga public utility vehicle sa pamamagitan ng pamimigay ng pautang na zero down payment maging zero interest sa mga driver at operator. Isinusulong rin ito ang iba pang mga programa katulad na lamang ng transition sa paggamit nga ng electric vehicle kagaya ng mga e-trike, motorcycles at e-jeepney. Samantala kasama din sa kanyang programa itong ang Universal Basic Income Proposal. Naglalayong magbigay ng buwan ng 500 pesos sa mga minimum wage earner pababa at sa mga nalalapit pang paglulunsad ng naturang iba pang mga proyekto para huyan sa mga ordinaryong Pilipino. Ito na naman, panibagong usap-usapan dyan sa Senado, yung posibleng pagpapalit ng liderato. Mga mambabatas itinanggi naman ang kudeta sa gitna na rin ng nakaumang na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mas mainam na manatiling Senate President si Senador Francis Chis Escudero kung sakaling umakyat sa Senado ang nilulutong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada sa balitang kudeta kung saan papalitan daw ni Senadora Cynthia Villar si Escudero bilang Pangulo ng Senado. Ayon kay Estrada, nabasa niya rin daw sa isang balita ang change of leadership, ngunit mas mabuti na manatiling Senate President si Escudero sa gitna na rin ng nakaumang na impeachment at abogado pa ito. Para naman kay Senador Alan Peter Cayetano, nagkaroon daw ng pagtatangka nung nakalipas na 4 o 5 linggo dahilan kung bakit nagpatawag ng isang meeting. Samantala, sinabi naman ng Senador Javier Hercito, satisfied ng lahat sa pamumuno ni Escudero bilang Senate President. Anya, trabaho ang kanilang inaasikaso ngayon kung saan nagpapatuloy pa ang bicameral conference meeting ng Senado at Kamara hinggil sa panukalang pambansang pondo para sa 2025. Nagsalita rin at pinabulaanan ni Senadora Cynthia Villar ang ugong-ugong na palitan ng liderato ng Senado. Giit ng nakatatandang Villar, patapos na ang Senado at manggugulo pa raw ba? Ngunit kung si Villar ang sakaling uupo, ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ay susuportahan niya ang Senadora. Kung totoo yan na si Ma'am Cynthia Villar, kasama ako. Kasi close kami, di ba? O, very close kami, pero wala man akong... Ayaw namang magkomento ni Senate President Francis Chis Escudero sa isang rumor o chismis lamang. Sa ngayon, ay trabaho lamang daw ang kanilang aasikasuhin. Lumabas kasi sa isang pahayagan na sa gitna ng nilulutong impeachment complaint laban sa Vice Presidente, mayroong kudita o palitan ng liderato ng Senado. Pinangunahan umano ni Senadora Amy Marcos ang pagkalap ng pirma sa mga senador para mapatalsik Escudero bilang Pangulo ng Senado. Nabatid daw ng grupo ni Villar ay meron na ngayong suporta ng 12 senador. Ito maganda to. Ha? Di umano, may malawakang kudeta na magaganap. Ano yan? Ha? Meron daw kudeta sa Senado, meron daw galawan na po. Ha? May mga movements na po diyan sa Senado. At higit sa lahat, sa AFP. Yes po, nadinig nyo ko. Sa Senado at sa AFP, kontra impeachment. Ayan. Ha? Yan ang gusto natin. May activities, may galawan. Okay? Ito. Kudeta sa Senado. Pag-usapan natin. Mamaya natin na itapik po yung patungkol sa galawan. Yes po, gumagalaw na ang AFP. Di umano. Umuugong ang usap-usapan ng panibagong pagpapalit ng liderato sa Senado sa gitna ng issue ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sagot dyan ng ilang senadora sa pagtutok ni Mav Gonzales. Eto na ha. May umuugong na galawan. Papalitan po yung waiter. Yung Senate President, si Chis Escudero. Ilang buwan lang matapos palitan ni Senate President Chis Escudero, sino ay Senate President Juan Miguel Zubiri, umuugong na naman ang umano'y panibagong pagkilos ng mga senador para palitan ang kanilang liderato. Ang lumulutang na pangalan, si Senador Cynthia Villar. Pero sabi niya,
a strong message to the international community of the Philippines is Si Escudero, tinawanan lang ang usap-usapan at sinabing hindi raw siya nagkukomento sa mga chismis. Ang lagi nga daw niyang sinasabi, chismis lang daw ito hanggang hindi nangyayari. Naku, kunwari ka ba, hindi ka nagko-komento sa chismis eh. Panay ang komento nyo eh, pinag-usapan nyo pa nga si Maris. Ano ba yan? Chismis yun eh, di ba? 13 boto ang kailangan para mailuklok ang isang senador bilang Senate President. Nang maluklok sa pwesto noong Mayo, 15 senador ang bumoto para kay Escudero. Sa kanila, 6 ang kilalang kaalyado o kaibigan Ito, maganda to ha. Ito, syempre, itong kudita na ito, or yung pagpapalit ng Senate President, itatanggi nila lahat yan. Normal yan. Walang aamin, ay oo, nag-uusap na kami. Di ba? Naalala nyo si Mick Zubiri? Nung pinalitan siya ni Cheese, hindi totoo yan. Walang ganyan-ganyan, wala. Lahat sinabi, wala. Okay, di ba pinalitan din si Mick Zubiri? Tama ba o tamang-tama? Walang aamin. Pero ito yung pumirma nun. Magandang to eh. Ito yung pumirma kay Cheese Escudero na para siya ay maging Senate President. No? At 6 dito, si Bato, si Bongo, si Amy, si Robin, si Cynthia Villar at si Mark Villar para kay Duterte. So ito sa akin. Pag lahat yan pumirma ulit, malaking bagay kasi konti na lang ang kailangan nilang pirma, mapapalitan si Cheese. Tatandaan natin, matibay na kaalyado ni BBM si Cheese. Ginawa pa ang waiter ni Lisa yan, naaalala ninyo? Di ba? Wag po kayong makakalimut. Ha? Taga-hawak. Ginawang taga-hawak ni Lisa yan si Cheese Escudero, kaya dikit siyang dalawa na yan. No? Ngayon, merong nang nabubuong impeachment. At kailangan nila dyan, ang iuupo nila dyan, para masiguro itong mangyayari, kung matutuloy ang impeachment, may control po sila. Kaya importante yung Senate President. And possibly, hindi rin natin alam, maaaring totoo itong umuugong. Dahil bakit may balita kung wala naman talagang nangyayari sa loob. So this is definitely na kailangan nating abangan. And kung ako tatanungin nyo, kung si Cynthia Villar, I think she's better than Cheese Escudero. Lalong-lalo na ngayon na posibleng maihain na ang impeachment. Ang pamilya ni Vice President Sara Duterte na nahaharap ngayon sa 2 impeachment complaint. Kung matutuloy, ang mga senador ang uupong hurado sa kaso. Ang sabi ni Senador Bato de la Rosa, walang nangungumbinsi sa kanya na palitan si Escudero. Siyempre, alam ka namang aminin mo, di ba? Pero kung si Senador Cynthia Villar daw ang ipapalit, kung si Dr. Villar, automatic kasama kung totoo yan. Kasi kaibigan kami. Yun, di ba? Yung ganyang pahayag, di ba? Kung totoo yan, kasi kung wala talagang chismis, hindi magsasalita si Bato ng ganyan. Di ba? No, kung si Senator Villar, automatic kasama ako kung totoo. Ibig sabihin siya yung pipirma para ma-approve yan si Cynthia Villar. Pero wala akong narinig. Okay ba kami kay Senator Cheese? Pero sir, mga super... Siyempre, kasi pagka pag inamin nyo yan, kakausapin kayo ni BBM, makakausapin pa kayo ni Cheese, makakalaban pa, di ba? Bulaga yan. Ganyan na nangyari kay Mix, di ba? Nagulat sila eh. O maya-maya, andyan na si Hart. O, di ba? Di ba? Payakap-yakap pa ka si Bato sa asawa ni di ba? Tapos yun naman pala. Tapos na yung usapan. Inupo na si Cheese. Hindi ba kami problema? sabi naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, chismis lang ang napapag-usapang coup sa Senado. Mainam nga daw na manatiling Senate President si Escudero sakaling matuloy ang impeachment case sa Bise. Kung sakasakaling umakit yung impeachment dito sa atin, at least abogado yung represent. Para sa GMA Integrated News. Ewan ko. Para sa akin, mas talaga kung si Cynthia kasi nga kaalyado, di ba? Kaalyado. But anyway, ang question po kasi dito, yung timing. Di ba? Kainitan. Ano bang pinakamainit na usapin ngayon sa Pilipinas? Impeachment. Tapos may umuugong na palitan ng liderato dito sa Senate. Palitan ng Senate President. Di ba? So, ewan ko. Hindi ako believe sa mga tanggi nito mga senador. Ito pa isang kaduda-dudang timing. AFP.
pinatahimik. Pinatapos ang hearing kay BP Sara. O, tingnan po natin. Ito. Pirma ng Philippine Statistics Authority na walang record ang mahigit 400 pangalang tumanggap ng confidential funds mula sa DepEd sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ilang bagong resibo pa ang kinwestiyon ng mga kongresista dahil sa hindi magkakatugmang pangalan at pirma. At nakatutok si Jonathan Andal. Tulad ni Mary Grace Piatos na diskubre ng mga kongresista na wala ring record ng kapanganakan ang mahigit. Tingnan nyo ha. Kung hindi ba naman iniinsulto talaga tayo nito mga kongresista na ito, wala daw pangalan yung 405 sa 677. Walang pangalan, walang birth certificate, etc. etc. Ang pinag-uusapan po dito, confidential funds. Ulitin ko ha, confidential funds. Saan nagamit yung pera? Confidential funds. It's supposed to be sikreto. Meron bang confidential funds na pinagkakalat? Natural. Kung kayo ang tumanggap ng pera na yan, hindi mo ilalagay yung totoo mong pangalan. Kabobo naman na itong mga ito kung iniisip nila na tayong mga normal na tao ay maniniwala sa kanila. Talagang pangiinsulto itong ginagawa ng Quadcom. Ginagawa nyo kaming gago, ginagawa nyo kaming bobo. Ito namang mainstream media, hindi ko rin maintindihan. Bakit sinasakyan nyo? Ang gugulo pa rin eh. Alam nyo naman panggagago yan. Halimbawa, confidential funds ha? Halimbawa ikaw, may kakilala ka. Alam mo kung sino yung mga NPA na pumapatay. Nangingidnap ng kabataan. Child abuser na NPA. Halimbawa lang, alam mo, ikaw ang kanilang asset. Ilalaglag mo, ituturo mo bawat isa kung saan sila nagtatago. Ilalagay mo tunay mong pangalan? Lalagay mo pa address mo? Ganon. Siyempre hindi. Asset ka nga eh. Kaya nga may purpose tayo ng confidential funds. Ang lakas naman manggago na itong mga ito. Ilista naman ng mga kongresista ang mga nakita nilang pwedeng Plunder, use of falsified documents. Ba't di kayo magdemanda? Diba? Ingay kayo ng ingay dyan, ingay kayo ng ingay. Asan ang demanda? ikaso sa mga sangkot sa nakalipas na 7 pagdinig ng komite, gaya ng technical malversation, bribery, corruption. Ang dami oh. Ang dami niyong ebidensya. Ang dami niyong gustong ibintang. Ayaw naman yung magsampa ng demanda. Puro kayo papogi sa TV. Sa bagay. Sabi nga ni Greco, 2 million pesos. Bigyan niya ng jacket. Of public officer, falsification of documents, perjury, at ang pinakamabigat, plunder o pandarambong. What we are talking about here, this may be under the crime of plunder. 612.5 million pesos na confidential funds ang hinahanap ng mga mambabatas kung saan ginastos. Sa ngayon, makaraan ng 8 pagdinig, tinatapos na muna ng komite ang investigasyon. Yun ang masakit! Pero kinwestiyon ito ni Congresswoman Franz Castro, paano na raw iimbestigahan ang 2 military colonel na pinagbigyan di umano ng daang milyong pisong confidential funds ni VP Sara. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag. Ate! Teka muna, ate, may tanong ako sa'yo. Ha? Bagong baba ka ba sa bundok? Ayusin mo naman yung ano mo. Nakabili ka na ng suka. Ateng! Umira ito. Baka pagalitan ka ng amo mo. Balik mo na muna yung suka. Yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Nagsalita na rin po yung AFP na Ayun, nagsalita na yung AFP na ano. nakaroon na rin po sila ng internal investigation. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation. Ay, AFP. Walang tiwala sa inyo si Castro. Oh, ito yung sabi ni ano ha? Sabi ni Greco, komunista rin to. Isipin mo ha, kung totoo yung sinasabi ni Greco Bellica, komunista ito, walang tiwala komunista sa AFP. Ay, hinahamon talaga kayo ng komunista AFP, oh. Nako. Convicted to, ha? Convicted child abuser. Hindi ako nagsabi korte. Oh. Walang tiwala sa inyo, mga sundalo, militar, AFP, walang tiwala sa inyo. Pero ito yung galawan. Bigla silang huminto. Ayan nga ang question eh. Yan ang kina-question ng marami. Tingnan nyo ha.
Pakinggan po natin ito mabuti. Sinasabi na lahat ng pag-iimbestiga kay PRRD, pag-iimbestiga kay BP Sara, ang dulo niyan, impeachment. Yan po ang sinasabi nila Senator Bato, yan ang sinasabi nila BP Sara, yan ang sinasabi ng marami. Impeachment, ang dulo niyan. Ngayon, ito na yung impeachment. And everybody is waiting for it. Yung against sa impeachment at doon sa gusto sa impeachment. Inaantay. Kasi binild up yan eh. Di ba? Para kang nagluto ng lechon. Nakangamoy na yung lechon. Nilagay mo na sa mesa. Tapos bigla mong tinanggal. Abi gago. Asan na ang impeachment? Yun ang tanong. Ngayon inaantay yan. Kahapon inaantay yan. Lunes inaantay yan. Asan ang impeachment? Biglang lumambot ang mga kongresista. Asan ang pinagmamalaki yung pirma, Castro? Kasi pag may pirma sila na 106, diretso na yan sa Senado. Wala nang usapin. This is just a matter of kampihan. Political lang ang issue dyan. Hindi na kailangan busisiin pa. Ang importante dyan, numbers game. Asan ang pirma? Bakit nag-hearing kayo ni hindi nyo napag-usapan yung impeachment? Ibig sabihin, mahina. Wala. Dahil kung yaan ay merong pumirma dyan, maingay ito si Castro. Kung meron ng 106 yan, maingay na ito Makabayan Black. At yung mga sinasabi nila komunista, maingay na. Until now, wala pa. Bakit? You are a failure. Posibleng gumalaw na sa Senado. Posibleng gumalaw na sa militar. Ito kita mo, hihinto. At militar na mag-iimbestiga doon sa 2 tao niya. Yan ang pinuputok ng butsin nito si Castro. Gusto niya siya pa rin ang mag-imbestiga. Imbestigador ang peg na ito si Castro. Imbestigador ang datingan, hindi na kongresista. Pero may galawang AFP. Hindi natin alam kung ano yun. Basta sila na daw mag-iimbestiga. Pwedeng pinatahimik sila eh. Pwede hindi ko sinasabing pinagbibintangan ng AFP, pero pwede yun eh. Manahimik na kayo kasi political lang yan. Otherwise, gagalaw kami. Pwede. Kasi katakataka, bakit biglang umistop? Tama na muna. Tama na yung pagdinig kay BP Sara. Walang impeachment. Biglang nanahimik ko. Yan ang inaantay ng buong Pilipinas and wala. Wala. Kasi alam nyo, yung impeachment na yan, isang go signal lang ni Marcos, pirmahan nyo na yan. Tapos yan. Kung hindi si Marcos, isang go signal lang yan ni Martin. Kayo, 107, pirma. Meron na yan. Ang tanong, bakit walang pirma? 2 tao lang magsasalita, pirmahan nyo yan, tapos yan. Senado, ibang usapan. Hindi nila hawak. Congress hawak nila. Kaya nga posibleng papalitan si Chis Escudero ni Senator Villar. Pansin nyo? It means, pati si Martin, posibleng naduwag. Dahil alanganin sila dyan. Kadali yan eh. Isang sabi lang ni Martin, inimbestagahan nga yung dating presidente. Di ba? Isang sabi niya lang, ayuda rito, ayuda ron, ayuda dyan. Wala di ba? Sa madaling salita, walang binibitawang go signal si Marcos at si Martin. Sa madaling salita, binaga. Sa madaling salita, kinabahan. Sa madaling salita, palit script. Planning muna, tingnan natin, delikado tayo, magrarally INC. Maraming religious group, sasampa na rin. Baka AFP nagsalita na. Baka nakausap nila yung Senado. Hindi kami pipirma ng impeachment. Sa madaling salita, nalaman na nila yan. Kinuha na nila yung kinuha na nila yung pinaka-sense. Yung pinaka, kung ang tsansa nila, ay makukuha nila ang Senado? Makukuha ba nila ang simbahan? Makukuha ba nila ang amor ng taong bayan? Any of them, any of those, yung mga grupo-grupo, asosasyon, napag-aralan nila yan. At alam nila, mahina yung impeachment. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din.
para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.